Okay. Next, last konti na lang. Last 3 problem. Starting from rest, an elevator weighing 9,000 Newton attains an upward velocity of 5 meter per second in 4 seconds with uniform acceleration. Which of the following most nearly gives the apparent weight of 500 Newton man standing inside the elevator during its ascent? Calculate the tension in the supporting cable. So, di ba, for example, ito yung cable ito yung elevator. Tapos, pumasok siya dyan, Ngayon, tumayo siya dyan. Pinindot niya yung, sumakay siya sa elevator Yung apparent weight niya, sino ang makaka-experience ng apparent weight niyan? Sino makakaramdam? Yung floor, na kung saan yun yung normal force niya sa floor. Tapos siya may weight na 600 Newton. Tapos meron daw siyang upward velocity na 5 meter per second. So ibig sabihin, yung acceleration niya is upward. So may velocity is equal to 5 meter per second. And then the time is 4 seconds. Ang initial velocity natin ay 0. Kasi ang sabi dyan, starting from rest. So, to solve for the acceleration, BF is equal to VO plus 80. So, final is 5 equals to 0 plus 8 times 4. So, ang acceleration is 1.25 meter per second squared. Ngayon, since ang force lang naman is vertical, so summation tayo ng forces vertical is equal to MA. So, ano ni mga forces vertical? Nandiyan dyan yung normal force minus 600 Newton is equal to the mass. So, ang gagamitin mo dito is W over G or yung wag-wag. Pamilya, wag-wag. So, the mass is 600 over 9.81 times the acceleration na 1.25. So, magkano yung apparent weight niya or yung the normal force? 600 plus 6.7 6.453 Newton. This is the apparent weight. Ayan. May nagtanong nun, sabi niya, sir, ay hindi, mamaya na pala. Ito muna. So yan kapag yung kino-consider mo yung weight, yung apparent weight, ito muna i-consider natin Paano na kapag ang tinatanong is yung tension? So, yung tension, tapos may weight yung elevator. So, yung weight ng elevator is 9,000 Newton. So, kapag consider natin yung system na yan, hindi na natin sasama yung normal force, Kasi internal na yan, di ba? So, external na lang. So, to solve for the tension in the cable using summation ng forces vertical is equal to MA. Ano yung vertical force? So, nandiyan yung tension minus yung weight na 600 ng person plus, minus yung 9,000 na weight ng elevator is equal to the weight that is 96 over 9.81 times the acceleration na 1.25. So, the tension is 96 plus 96,000 over 9.81 times 10,000 823.242.
Tinatanong dyan, may nagtanong, ayan, ito na yung tanong. Yun naman. May nagtanong, sir, paano kunwari may langaw sa loob ng elevator? Tapos ang timbang ng langaw, 1 kilogram, 1 kilo yung ba? Ano ba yung 5/4? Ah, 1/10. Babi naman ba sa akin? Lumilipad yung langaw. Isasama mo pa yung 9/6. Tama. Ta-transpose mo pa sabi. Lumilipad yung langaw nasa loob ng elevator. For example, nandito yung langaw. Ayan, lumilipad siya. Ang tanong, idadagdag mo ba siya sa yung weight ng langaw? Hindi naman tingin ko lang. Lumilipad siya, di ba? So, bibit-bitin kaya siya ng elevator or hindi? Sinagsabing hindi. Sinagsabing, ito naman, opinion nyo lang naman yan. Hindi. Actually, kung magaan lang naman siya, negligible na kasi magaan lang. Pero kung mabigat nga yung lumilipad, na langaw, or lamok, dati pinagtalunan na kasi yan. Parang board exam question din siya, na parang may or quiz B, parang gano'n, parang may pag-usapan lang yun, kasama daw ba yung timbang ng langaw? Ang sagot ko po ay hindi. Kasama po, based sa kasama. Bakit? Ang dahilan daw ay, since yung langaw, syempre lumilipad siya, kasama siya sa buong system, kasi yung air something is pumapagpaglaman daw siya dun sa floor ng elevator. So, ibig sabihin, yung weight ng langaw is nakadikit na rin talaga siya sa floor. Sige nga, imagine niyo kung hindi nakadikit, hindi man nakasama yun sa elevator, nauntog na kaya yung langaw nung umangat yung elevator. Di ba umaangat din siya? Parang imagine niyo nasa bus. Nasa bus kayo, nagpi-field trip, no? Nasa field trip kayo, umaandar yung bus. Nasa loob yung langaw, lumilipad. Di ba umuusad din yung langaw kung nasa napupunta yung Kasi nga, yung pakpak niya is tumatama din sa sahig, no? Sasakyan. Hindi naman, yung langaw ay hindi naman tumatama, di ba, dun sa pader. So, ibig sabihin, ang sabi nga nila is kasama, no? Nakaka-apekto rin sa tension yung langaw. Sino ba kasing langaw na yan? Bakit naman kasi pumunta pa dyan yung langaw? Alam ko, sino ba kasi langaw yan? Taba ito ba? Oh, bigat-bigat ng langaw, no? Pero yun nga, syempre, negligible na kung may langaw doon, no? Hindi naman nauutusan yun, wala namang gawa yun eh. Hanggang 7 problem lang yun, dalawa na lang. 6, 7. Pati yung battery mo. Hoy, bilis, 30% na lang ako. Ang bilis malubot ng tablet. Dinidilit mo ba lumang boss mo sa YouTube, sir? Hanapin nyo na lang, madaming video. Nakapost ata natin. Oo. Oo nga, ba't ako nag-makeup class? May video na ako nito eh. Okay lang, may plus naman, no? Plus 10. Gusto pala. Asa. Oo nga, plus 10 na. Daya, nag-champion. Hindi, joke lang. Oo. Ala, nakasulat na 5 eh. Ay, may hindi nag-attendance. Ay, gusto pala. Mamaya ayusin ko. Tapusin natin to. Last two. So, Andrea weighs 75 kilograms, standing on a spring scale. So, meron daw spring scale elevator dito sa may elevator. O, kunwari yan yung scale. Tapos, may nakatayo daw dito si Andrea, Zoe. No? Bernadette. Na
75 kilograms. So this is 75 kilograms. During the first 3 seconds of motion from rest, the tension in the cable is 8,300. So ibig sabihin gumalaw na siya, no? The total mass of the elevator, Andrea, and the scale is 750 kilogram. Find the acceleration. So, nandito yung weight total, no? So, yung weight total is equal to mt times g. Find the acceleration. Vertical acceleration. So, ibig sabihin, paangat. Ano sabi? Paangat ba? Upward velocity, no? So, that is summation tayo ng forces along y is equal to MA. So, yung MA natin dito, yung total na i-consider natin is yung weight ng elevator, weight ng scale, tsaka weight ni Andrea. So, ang mga forces is equal to 8,300 minus the weight total is 759 9.81 is equal to M. So, yung mass natin is 750 times the acceleration. So, magkano yung acceleration? Parang kulang ng 0. 83,000 minus 750 by 9.81. Ha? Ay, mass. 67? 83 lang pala, sobra ako. So, the answer is divided by 750. Ayan na. The answer is 1.2567 meter per second squared. Okay? So, next. Find the reading R. So, para makuha natin yung reading R dito, di ba ito yung mababasa natin? Ito yung normal force niya, yung R. No? So, ano na lang i-consider natin para makuha yung reading R? Ang i-consider na lang natin is yung nakatayo dito. So, summation tayo ng forces vertical or Y is equal to MA. So, yung forces vertical natin is yung R, which is the reading dito, minus 750, 75 lang, by 9.81 is equal to the mass, which is 75 times the acceleration, 1.2567, and then R is equal to so that is 830 newtons, no? So, ano yung mass niya? Paki-divide nga sa 9.81. Hindi, newtons sinahanap eh. Pero, gusto ko lang malaman yung mass. 84 kilograms. So, ibig sabihin, no, nadagdagan siya ng almost 9 kilogram. Or 9 kilogram, no? Habang umaangat siya. Tatalon sa elevator. O, di ba? Pagka tumalon ka sa elevator, di ba? And then, find the upward velocity of the elevator. Di ba ang sabi, starting from rest naman to, di ba? So, the final velocity is equal to BO plus 80. So, 0 plus 80, 1.2567 times 3. So, the final velocity is 3.77. Feeling ko pagka, may choices na 66, 7, yun na yung sagot. 6 na. Ay, multiple choice. Maganda ba mag-multiple? Wag na. Multiple choice, mga 40 items. Board.
Mahirap kasi gumawa ng choices. Pa-generate ka nga, sa GPT. Ayan na, last na. Six, seven. Wala, ayun sumulat. Ika nga, para diretso uwi na tayo. Ano na, close ko na yung attendance, cancel na. Sino yung dumating? Andiyan si Cuesta, wala. Bakani, wala. Sign na nun. Chewy. JB, wala. Gian. Hernandez, Alec, nandito. Hans, nandito. Sa Ichmon, wala. Jello, nandito. Katanghal, wala. Hindi dumating. Okay, last problem. A bullet, 5 Newton, is fired vertically. So, meron daw tayo ditong bullet, is fired vertically. Of velocity na 900 meter per second. If the velocity is 885, so nandito na siya, yung velocity na niya is 885 meter per second. Ang time travel natin is 1 second. What is the acceleration of the bullet after 1 second? So, BF is equal to BO plus 80. Tama? Ano? So, final velocity. Ano yung final velocity natin? 885 is equal to 900 plus 80. Ang time natin ay 1. So, the acceleration is negative 15 meter per second squared. So, ano ibig sabihin yan? So, di ba in-assume natin acceleration dito? Kaso, negative ang nakuha nyo. So, negative 15 meter per second squared. So, parang yung gravity lang natin, no? So, bakit nabago? Dahil yan dun sa air resistance nung bullet, no? So, paano natin makukuha yung average air resistance? So, yung air resistance is yung force na kumokontra dito, which is yung R. Tapos, may weight din tayo dito na 5 newtons. So, using summation tayo ng forces, vertical is equal to MA, assuming upward, positive. So, ano yung mga forces upward? So, si R, negative R, minus 5 is equal to the mass. Ang mass natin is W over G. So, that is 5 over 9.81 times the acceleration, negative
15. So, magkano yung air resistance? Actually, cancel lahat ng negative, no? So, 5 times 15. Oh. 2 point? Tama ba? 2.645? Negative, positive 2.645 newtons. Then, what is the maximum height that will the bullet reach, assuming the air resistance remains constant? So, gagamitin natin yung acceleration na negative 15. So, to solve for the S, that is equal to BF squared is equal to BO squared plus 2AS. Kapag maximum height, ang final velocity doon, 0. Ang initial velocity is 900 squared plus 2 times negative 15 multiplied by S. So, magkano yung S? 900 squared over 2 by 15. So, that is 27,000 meters or 27 kilometers. Diba? Ang layo talaga ng bullet nararating. Ganun lang yan. Medyo